listeners, niabot na ta sa atong last episode para aning very interesting podcast. Ug kung naminaw gihapon mo hangtod karon, daghan kaayong salamat. Sakto! Ug salig lang mo, mas interesting ni nga episode kaysa sa mga previous nato nga episode. Kay among hisgutan ang mga butang nga pwede na mo i-recommend sa atong mga pinalangga kaayo nga listeners. Usa ta magsugod, atong balikan ang mga na-discuss nato previously. Una, ang among study nagpakita nga kasagaran sa mga respondents nga mga blind massage therapists kay taas og disability acceptance. So pasabot, gidawat nila ang ilang kahimtang. Pero, dili tanan satisfied sa ilang trabaho. About 65% ra ang kontento, which means naagi hapon ubang problema sa workplace or personal challenges. So, bisan pa og okay ang acceptance, naapay factors nga maka-affect sa job satisfaction, sama sa edad, edukasyon, ug ang unsay hinungdan sa ilang disabilidad. Sunod, ang purpose ani nga episode kay para ma-share ang among findings ug para matabangan ang mga blind massage therapists, mga employers, panggobyerno ug katawhan nga mas masabtan sila. Yes, we hope nga through this podcast, mas daghan ang ma-aware ug ma-encourage nga suportahan ang atong mga blind massage therapists. So now, mag-start ta sa unsa atong angay nga ma-recommend sa atong mga tigpaminaw o sa mga nahimong part sa among research. Una, para sa mga blind massage therapist, padayon na ang pag-amuma sa inyong emosyonal ug mental nga kahimsog. Ug usa pa, ayaw kahadlok mangayo og tabang kung kinahanglan. Importante jud ang support system. Ug padayon sa pagtuon ug paglampo sa inyong mga skills. Sakto gid kaayo na, sis. You guys deserve a big encouraging tap on the shoulders sa inyong pagkamaayos sa inyuhang trabaho. Sunod, para sa mga employers, himua nga inclusive ang workplace. Safe, accessible, and welcoming. I-train nato ang mga staff kung unsaon pag-communicate ug trabaho kauban ang mga blind. I-consider ang ilang individual needs. Dili pare-pareha tanan, so dapat open and supportive. This simply means nga even small changes can really make a big impact para nila. Para sa atong mga policy makers, first, himo og clear nga policies para sa employment sa mga PWDs. Sunod kay improve ang accessibility like masayon nga transportation, training, ug support services. And most especially, ma-prioritize ang mental health programs para sa mga blind individuals. Exactly, especially sa mga PWD na kailangan og more inclusive approach in terms of their health and living. Para pud sa community, mas maayong awareness ug understanding. Ilabi na nga dili sila i-judge. Sunod kay suportai ang ilang trabaho. Pamassage mo nila, i-refer sila, ug i-spread ang word. Sunod kay i-practice pud ang inclusion sa mga events or spaces, like dili sila isat aside. You know, support starts with simple actions, so smile, talk to them, and treat them with respect. Before mahuman nga episode, para sa among mga pinalangga kayong listeners, daghan kaayong salamat sa inyong pag-apil o pagpaminaw karong adlaw. Please share this episode and support our blind massage therapists in Cebu. They are hardworking and skilled individuals. Padayon pud ta sa pagtabang ug paghatag og tingog nila. Dili lang ni siya basta research, but a real-life advocacy. Salamat kayo sa pagpaminaw. Magpadayon tag-amping sa atong mga kaugalingon ug pagkinabuhi nga himsog ug malipayon. Atong timan-an na ang kinabuhi dili sa pananaw kundi sa pagbatik. God bless ninyong tanan and goodbye!